Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon tayo ditong home service na washing machine. Ito ay twin tub. At bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay umpisahan natin kagad mga kabutingting at medyo tanghali na. Ito ay pangalawa na sa aking home service ngayong araw na ito, araw ng Lunes. Yan, bali ang reklamo nila sa akin ito, yung washing machine daw ay gumagana pero sa umpisa mabilis pero habang tumatagal ay bumabagal daw. At dito naman sa spin dryer ay ayaw daw gumana. So ito ay itatry lang natin mga kabutingting para makita din natin. Yan. Ito ay hindi ko pa tinignan mga kabutingting, kung sabagang ngayon ko lang ito tinignan dahil kararating ko lang din galing doon sa aking home service. At yun yung may-ari, si Sir Dar. Kaway sa dia, Sir. Ayun o. Ayun o. So una lang nating paandarin ay itong dryer. So ikutin lang natin yung spin. Oh, magana naman, Sir. Yun nga lang mga kabutingting, medyo parang gumagana naman siya pero parang mabagal. Yan o. So, mamaya i-check natin yung capacitor. At dito naman sa washing machine ay gumagana naman daw. Pero yun nga sinabi ko, mabilis daw sa umpisa at habang tumatagal ay bumabagal. At tingin ko ay okay naman ang panbelt nito dahil tingnan nyo hindi ko nga mapigilan sa kamay. So lahat ay gumagana pero ang sabi sa akin ni Sir kanina ay dryer daw ay ayaw gumana. Mabilis naman, Sir, okay na ang panbelt niyan, Sir, pero titignan natin yan, Sir, dito sa likod. Yan, dito tayo sa likod at huhugutin ko lang dito yung power cord at kukuha lang muna ako ng gamit mga kabutingting. So ayan, kakuha na ako dito ng gamit. So ito ay ating tanggalin lang ang isang tornilyo dahil isang tornilyo na lang ang nilagay ko nito dahil ako rin ang gumawa nito. Medyo may katagalan ko na rin itong ginawa mga kabutingting. Ayan. At nagpalit pala ako nito ng capacitor. Ayan, kung nakikita nyo, bagong capacitor na. At nagpalit din ako nito ng motor ng dryer dahil kung nakikita nyo, iilawan lang natin para kitang kita. Ayan o. Kung nakikita nyo ay meron na siyang payong. Pag may payong, ibig sabihin akong may gawa niyan. Pag dito naman sa washing machine, titignan natin yung pinaka gear case niyan kung ayan ay may tagas na. At para yan medyo na rin yung pan belt mga kabutingting. Medyo ayan o. Pero ayan ay kung nakita nyo naman kanina, pinigilan ko, hindi naman siya mapigilan. So una lang nating i-check nito yung kanyang capacitor sa dryer dahil parang hirap siyang umikot. Yan, tanggalin lang natin tong electrical tape. Ako ba ang nagpalit nitong capacitor, Sir? O kamo na? Kinsa man? Kamo na? Kamo? Sila na pala ang nag-ano nito, Sir. Nakalimutan. Ano bang ginawa ko nito, Sir? Yung motor? Yung ginawa ko pala nito dati mga kabutingting ay motor pala. Akala ko ay capacitor. So itong linya ng bababa ko lang yung aking yan. Itong linya ng capacitor para sa dryer ay yan, ito ay ating iti-tester kung okay pa ba ito dahil medyo para sa akin medyo hirap siyang umikot sa umpisa. At ito ay wala namang preno dahil tinanggalan ko na ito ng preno. Excuse me. Yan, ito yung linya ng capacitor. Ito yung kulay gray at saka kulay violet. At kukuha lang ako dito ng tester. Yan. Tapos i-atras ko lang yung aking tripod. Tapos ayusin ko lang dito yung mga wire at nagkabuhol-buhol na. Yan. Sir? Yan na, Sir.
Yan. Tapos power on lang natin. Tapos select natin ito sa capacitance. Yan. Tapos tanong kung kita ba. Oh, hindi kita yata. Masilaw mga kabutingting ah. Hawakan ko na lang yan. So yan, ito yung ating iti-tester at ito yung kung nakikita nyo. Ayan naman itong dalawang wire na ito ay yan, papunta yan doon sa capacitor. So ibig sabihin yung capacitor ng washing nito ay pinalitan na rin dahil ano na, bago na yung ipinalit pero hindi pala akong nagpalit niyan. Yan, ito ay titesterin natin. Yan, meron pa tayong nare-reading na 3UF, good pa naman ito. Pero itong pag-replacement talaga na bagong motor ng dryer, ang nakasulat talaga dyan ay 5UF. 5UF, pero ito ay hindi ko naman pinalitan. Pero matagal-tagal ko na rin itong ginawa. Na-vlog ko rin ba ito, sir? Ha? Ay hindi ba? Parang na-vlog rin yata, sir eh. Na-vlog ko rin yata itong pagkabit ng motor eh, hindi ba? Na-vlog, sir, ano? Yan, medyo matagal-tagal na rin, sir. Mga ilang buwan na kaya, sir? Sa tingin mo, sir? Mga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala pa namang 1 taon siguro, sir, ano? So, siguro papalitan natin itong kapasitor, mga kabuting-ting dito sa dryer dahil parang hirap siyang umikot. At the same time ay babaklasin natin lahat ng tornilyo paikot nito para matignan natin yung gear case, kasi kung sa pan belt naman hindi pa naman siya ganoon ka luwag, dahil kung nakita nyo naman ay pinigilan ko yung pulsator, hirap naman pigilan. So kailangan nating i-check yung gear case nito kung ay yung gear case na yun ay may problema na or napasokan na ba ng tubig. So yung pagtanggal ng tornilyo paikot siguro ay hindi ko na ipapakita. So yan mga kabutingting, natanggal ko na paikot yung mga tornilyo at ito na yon. At siguro ay hindi ko na ito bubuksan mga kabutingting dahil kung pagbabasihan natin dito, ayan o, wala pang itim-itim. So ibig sabihin yan, dahil wala pang itim-itim ito, okay pang pinaka gear case nito. So itong pan belt ang pinaka may problema. Yan, medyo manipis na. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, pero kung nakita nyo naman kanina ay hindi ko halos mapigilan yung pag-ikot. So wala akong pampalit nitong pan belt dahil wala akong dala. Sa dami ba naman kasi ng size nito, kaya hindi ako nakakapagdala ng pan belt dahil wala naman akong malaking puhunan. So gagawin ko lang nito ay makikita nyo mamaya. Ito ay pansamantalang ang gagawin ko nito. Kung sa baga babaliktarin ko lang ito, tapos nag-usap na kami ni sir nito na ito ay papalitan din ng pan belts, pero sila na siguro. Tuturo ko na lang kung paano isusuot yan nila. So dito sinabi ko kanina na itong kailangan ang gamit nitong kapasitor na pag replacement na spin motor ay 5UF. At para yatang wala nang nakasulat yun nga lang. Basta ang nakasulat nito mga kabutingting, kung hindi ako nagkakamali, ay 5UF. Basta pag mga ganito, okay naman ang motor nito. Yung kapasitor naman nito, kung sa totoo lang, okay pa naman yun dahil ang kapasitor noon ay 3UF mahigit. Pero ang reklamo kasi nila sa akin ni sir nito, hindi nga gumagana. Pero nung yung itinesting ko kanina ay gumagana naman siya. Yun nga lang, hirap siyang umikot. So gagawin lang natin siguro nito ay magpapalit lang ako ng kapasitor para sa dito, para sa spin, at ibabalik ko na lang yung pagtornilyo nito at hindi ko na ipapakita yung pagbalik nito mga kabutingting. So yan, bali na ibalik ko na mga kabutingting, at yung may-ari ay gusto nyo talagang ipaayos yung kanyang washing. So siya ay bibili ng pan belt, at habang bibili siya ng pan belt, so ikakabit na natin yung kapasitor na 5UF. Yan. Gusto pa daw, ano mo sa? Alan sir? Di naman na sir, 110 naman na yan to. Pwede makagmungutana sa edix. Ha? 110 rin eh. Unsa man na, bago man kana? Brand yun eh. So yan, bali ito mga kabutingting ay ipapalit natin or i-replace natin dito sa original niyang kapasitor. So yan.
At ito mga kabuting-ting, hindi ko naman to pinatungan dahil ito si Sir ay suki ko naman ito. Pero kung malayo lang ito ay papatong ako nito dahil Ano? so ayan na. Tingnan lang natin kung tama ba tong ating wiring connection. Ito pa pala ang kulang. Lagay lang natin sa gray dahil itong gray na ito yung line capacitor. At ito naman kulay green pagka replacement ay ito naman yung single capacitor. So yan. So ito itatry natin. At kukunin ko muna yung extension mga kabuting-ting. Ayan, nakasaksak na dito yung power cord. Iba yung nasaksak pala. Yan, ito ay aking itatapat lang yung camera dito sa yan, sa ilalim at ikutin ko lang yung spin timer dito sa taas. Yan, kung nakikita nyo, ikot ka agad. Yan o. So para walang daya, pwede naman natin tong ibabalik itong original niyang capacitor. Yan kasi nung ginawa ko ito, hindi ko pa pinalitan ito ng capacitor. Based kasi sa aking experience, ay hindi ako basta-basta nagpapalit ng capacitor lalo na Sharp ang brand. Ngayon kasi nagreklamo na sila na bumagal. So saka lang ako mag-replace ng capacitor. So pahintuin muna natin yung kanyang pag-ikot. Yan naman ay hinto rin yan. Pause ko muna. So ayan, tumigil na mga kabuting-ting. So saksak ko lang dito yung power cord at tingnan nyo, hindi yan siya iikot. Pero iikot yan, pero hindi talaga iikot kaagad. Ayan o, umuugong pa. Ayan. Pag may laman yan, hirap na yang umikot. Ayan. Di ba sir? Tama ba sir? Ayan, ayan yung sabi. Andito naman si sir sa likod ko. Ayan o. Kaway-kaway sa diya sir. Ayan. So, mahirap naman dito ay tayo ay mag-invento mga kabuting-ting. Kaya magpapalit na lang talaga tayo nito ng capacitor. Ito naman ay matagal ko na itong ni-repair or inayos. At kita nyo naman na mayroon na siyang payong sa kanyang motor. So, kakabit lang natin itong replace na capacitor. Yan mga kabuting-ting, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Sama itong kuhan. Tulo mo itong usa. Tulo Tulo na. Tulo, tulo sir. Tulo na na. Okay. Tulo na kabuok na. Yan, bali tumawag lang to sila sa akin kaninang umaga mga kabuting-ting, kaso ay hindi ko ito inuna dahil meron pa kasi akong unang home service na i-vlog ko rin yon mga kabuting-ting. Hindi ko lang alam kung alin ang una kong i-upload. So ito ay ayusin lang natin. At siguro ay hindi ko na ito babalutin ng plastic, basta maayos lang yung kanyang itong close-in wire connector. Okay na yan. Pwede rin naman ito. Yan, dali ha, para walang dugtong. Ayusin lang natin ito. Yan, para walang dugtong. Para safety yung may-ari ba. Yan, dito tayo para walang dugtong. Hindi pala ako ang gumawa nito o nagpalit ng capacitor dahil basta okay lang yung close-in wire connector ay hindi naman ako nagbasta-basta nagdudugtong. Yan, mega love shout out sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood or pagsuporta sa aking munting channel. Sana ay hindi kayo magsawa sa aking mga upload na video, mga kabuting-ting. O yan, wala na siyang dugtong. Tapos iayos lang natin yung close-in wire connector. At meron pa akong gagawing electric fan mga kabuting-ting dito sa likod, 2 piraso. Pero yung isa ay hindi ko na siguro aayusin yan. At yan, kukuha lang ako ng cable tie para itali dyan para magiging maayos. Yan. Ito na yung cable tie natin at tatali lang natin ito.
Basta ang importante, yung close in wire connector nakaganyan para pagka may tubig, hindi yan basta-basta mababasa yung dugtungan. So, ganyan lang. Okay na yan. Tapos ito, wala nang silbi ito dahil nagreklamo na silang mabagal. So, yan. Bali, okay na yan. Bali, antayin ko na lang na makabili sila ng panbelt. At yung panbelt na pinabili ko dyan, ayan ay 29.75 ang nakalagay dyan. Kung wala ay yung A-29 yung pinabili ko. Yun yung makapal para mas lalong bumilis yung kanilang washing machine. Mabilis yung pag-ikot. Yan, continue ko na lang mamaya yan. Mga kabutingting, basta yan ay okay na. So tayo ay dito tayo sa dalawang electric pan. Yan. So ito yung sinabi ko sa inyo kanina na sinabi ko ba kanina? Yan, ito ay hindi tinanggihan ko yan. Ayan naman ay umuugong. At based kasi sa aking experience, ito ang brand nito ay German, mga kabutingting. Germanan lang. Hindi magandang klaseng electric pan yan. Aluminum ang motor niyan at base sa aking experience ay bibihira ako nakakaayos ng mga ganitong brand. So ang aayusin ko lang siguro nito ay Camel. Ito naman ay hindi naman ako tumatanggi, kaya lang ayaw ko naman din na masira yung aking pagkatao na mabakjab. Basta pagka ganito, ayan naman ay pwedeng ayusin. Pero gaya nga ng sinabi ko, ayaw ko masira sa aking customer. Yun lang sir, pambelt. So ito yung ating titirahin ngayon mga kabutingting. Itong brand na ito, Camel. At kukunin ko na lang itong pan cap at ililipat dito. Pero ito, pwede namang wala itong pan cap. So try lang natin kung ito ba ay okay ba itong motor na to. Baka pan cap lang ang problema nito sir. Tanggalin lang natin ito. At aantayin pa natin si sir kung maganit siya mga kabutingting. Yan maganit. Kaso hindi pala kita sa camera. Buang ka talaga ting. Kaso lilipat tayo ng pwesto dahil masilaw. Ayan. Ayan isipin nyo na maganit. Pwede naman natin tong isaksak. Kasi putol pala ang nito, kagawang. Wala pala itong power cord. Ayan putol. At kakahuyan na lang natin itong isang stand pa ng power cord. Yan, dali lang. Ipapaalam ko lang sa may-ari mga kabutingting. Basta ito ay maganit. Pwede naman natin itong ikutin o isalpak tong ilise at gaganitin natin. Ayan halos ayaw umikot halos ayaw umikot. So dahil stock up yan. So yan mga kabutingting, gusto ni sir yung kung buo ang motor nito ay ililipat na lang dito sa stand pan para ito yung mas gusto nila yung stand pan dahil sa bagay mataas naman at kung pagbabasihan natin ay napakaganda sariwang sariwa pa yan. So yan, bali tanggalin natin yung motor nito. So dito mga kabutingting sa pagbaklas ng motor, ayan ay ating i-fast forward lang mga kabutingting nang sa ganun ay hindi masyadong humaba itong video natin. Wala na rin kapasitor ito mga kabutingting. Tester muna natin kung ayan ba ay okay yung motor nito. Yan, on lang natin tong ating tester. Tapos select natin ito sa OL, sa continuity. Yan, ito ay hawakan lang natin para kitang kita. Ayan, buo ang motor nito mga kabutingting kung nakikita nyo. So ito ay patuloy lang tayo dito sa pagbaklas nitong motor na ito. Yan, ganoon din dito mga kabutingting sa pagtanggal ng tornilyo ay fast forward ko lang dito. Ayan ay 4 na tornilyo lang. Dito mga kabutingting, pag nag-convert kayo or maglipat kayo ng motor, tatandaan nyo lang yung yung common nito. Common nito ay yan, kulay puti. Tanggalin lang natin yung close in wire connector. Tapos ang dito naman, ang tandaan nyo naman dito kung alin yung number 1, number 2, number 3. So ang number 1 nito ay kulay dilaw at number 2 nito ay kulay gray at number 3 ay kulay pink. So para hindi kayo malito or baka hindi kayo matandaan, ako naman din ay hindi matandaan,
So yan lang yung aking ginagawa, hindi ko siya sinagad sa pagputol para kung ako ay malimutan ko man yan ay madali na lang yan. So tanggalin lang natin yung tornilyo sa ito. So ayan. Tapos ito, ayan, babaklasin din natin yan. At siguro yung pagbaklas nito ay hindi ko na ipapakita mga kabutingting. Yan, continue ko mamaya sa pag-wirings natin ito. So ayan mga kabutingting, binaklas ko na yung kanyang switch control at mayroon ako ditong napansin. Ito ay kung napapansin nyo 1, 2, 3 pero mayroon pa siyang high, pinaka number 4 itong high. Pero sa number 1, yan kung nakikita nyo ay okay siya. Pero dito sa 2 at saka 3 ginamper lang. So ibig sabihin yung 2 at saka yung 3 nito ay parehas lang yung pag-ikot or yung bilis niyan. So ito pinaka problema talaga nito. At mayroon din pala akong napansin ito mga kabutingting, yan, no? Dalawa ang kapasitor na nilagay, 2 UF. Ewan ko kung sino gumawa nito, pero ayan naman ay walang problema. Kung dalawang kapasitor ang dapat nito ay dalawang mababa na kapasitor. Try natin itong kapasitor na nilagay kung ito ba ay mga good. Yan, putulin lang natin. Yan, ito naman ay blood yung aking 1.5 microfarad ito. Ito ay tingin ko ito yung kapasitor doon sa dyan. Tapos nilagay dito dinalawa dahil siguro ang tumingin nito ay ewan ko din, baka hindi, ayoko na magsalita na lang. Yan, on lang natin ito at tingnan natin itong kapasitor kung okay ba ito. Ito ay 1.5 at tingnan natin kung ito ba ay 1.5 kaso malabo. Sira tong kapasitor na ito dahil meron na lang akong na-reading dito na kaso nawala na. Yan, wala na talaga. 0.6 na lang yun eh. Ayun. Loko tong tester na ito Kung saka binitawan, saka naman lumabas yung ayan, tingnan natin kung ilan ang lalabas kaso masilaw Yan, wala na. Wala na tayong nare-reading. Ayan, naka naman wala tayong nare-reading. Wala na, lipat-lipat na lang na nakalagay dito, nanofarad. Ibig sabihin, itong kapasitor na ito ay sira na talaga. Ito, bago ito. Hindi ko alam kung sino ang nagkabit nito. Ayan, tingnan natin. Ito ay 2 UF. Tingnan natin kung ilan ang marireading natin ito. Ayan, ito ay 1.7 microfarad pa or 1.6. So, mababa na rin pero pwede ito dito. Ayan. Ayan, pwede ito dito. Dahil ito, ang kapasitor nito ay 1.5 at mayroon pa tayong nare-reading nito na 1.7 or 1.6. So, yan ang ating ikakapasitor dyan. Pero mayroon naman akong bago. Yung pinakabuo na motor na ito ang aking isasalpak dyan. Kasi, pundido, hindi basta-basta mag-iinit. At yung kanyang gearbox ay pundido rin, hindi rin basta-basta mababasag. Pag ililipat ko lang yung stator niya, tsaka yung itong shafting kasama rotor dito, mahinang klase ito. At madaling mag-init ito dahil lata. So, ang gagawin ko, so ito yung pinakabuo ang isasalpak ko dyan. At titingnan ko lang kung itong bakal na ito, yan ito, kung papasok din ba dito sa pinakabutas ng neck. So, try natin. Tanggalin muna natin itong tornilyo sa swing arm. At hahaba na naman itong video natin mga kabutingting. Di baling mahaba. Basta mayroon namang matutunan. Okay lang siguro yun mga kabutingting, di ba? Tanggalin lang natin itong tornilyo sa yan, or luwagan lang natin para mahugot natin ito. Yan. Tapos, try natin. Sana sumakto. Ayun. Saktong-sakto. Okay lang sa all. Okay na okay sa all right. At hindi na natin ito. Magbabawas lang tayo ng konti dito. Ayan. So, putulin na natin ito. Kita nyo naman, dalawang kapasitor. Tapos, check din natin ang motor nito. Ito kasi, magagawa naman ito, pero ayaw ko mag-back job.
kalamitan nito ay wala para sa akin ha. Ayaw ko naman din manira dahil mahirap manira sa ating kapwa. Hindi magandang klase ang motor nito pag mga ganitong modelo. Ang brand nito ay yan, wala tayong nare-reading OL lang yung nakalagay. So ibig sabihin motor, ang pinaka problema nito ay motor. So yan. Tapos dito tester din natin ito, baka buo pa ang fuse nito. So masilaw yan, pinapatay ko yung aking tester dahil matakaw sa battery pag hindi mo siya patayin. So common nito ay kulay puti, so nakalagay na sa isang test probe. Tapos masilaw talaga. Number 1 nito kulay dilaw. Yan, wala tayong nare-reading. So ibig sabihin baka may problema yung kapasitor nito, kanyang fuse dahil wala tayong nare-reading. So hahalugagin natin ito dahil ito kung nakikita nyo hindi rin naiikot siya pero napakatigas. So tatanggalin lang natin yung 4 na tornilyo tsaka itong tornilyo na ito, yan. At yung pagtanggal niyan hindi ko na ipapakita. So yan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo na dapat kong tanggalin. So ito ay tanggalin din natin. Ayan, okay pa yung bushing nito sa likod. Yan, kung nakikita nyo, napakakinis. Dito, tingin ko nag-stack up lang ito mga kabuting-ting. Ayan napakaganda pa ng shafting niya. Ayan, pero para makita nyo, tatanggalin natin yan. Putulin na nga natin to, babasagin yan. Kukuha lang tayo ng liha at lilihain natin ito bago natin tanggalin yung or huhugutin natin para hindi masira yung bushing dahil sa tingin ko nag-stack up lang ito dahil okay pa, ang napakakinis pa yung kanyang shafting. Yan, kukuha lang ako liha mga kabuting-ting. So ayan, bali meron na ako ditong liha mga kabuting-ting. So ito ay ating lilihain yung shafting bago natin hugutin para nang sa ganon kung okay pa yung bushing nito ay hindi magagasgasan yung bushing. Yan yung purpose kung bakit kailangan lilihain muna bago hugutin. Lilihain lang natin. So yan. Tapos lalangisan pala muna natin yan bago natin hugutin para malambot. Yan, nag-stack up lang ito mga kabuting-ting. Nakikita nyo yung shafting, napakakinis at wala pa talagang groove ito. So nangitim lang dahil natuyuan ng langis. So gagawin lang natin dyan dahil natuyuan ng langis, lilinisan na lang natin at kukuha ko ng liha na medyo hindi magaspang kasi pag ito gagamitin ko magaspang, masisira yung shafting. So yan, bali ito yung ating liha na gagamitin. Yan, hindi masyadong magaspang. Ito ay mga napupulot ko lang ito sa mga kabuting-ting sa daanan. Kung mayroong mapupulot na pwede pang pakinabangan, bakit hindi natin pupulutin? Kasi bibili pa tayo. So ayan, kung nakikita nyo, di ba napakakinis dito sa kabila, kahit wag na natin yan lihain. So balik lang natin itong spacer. Nako, nabasag. Palitan natin ito dahil nabasag yung kanyang spacer na maninipis, kagwang. So ayan, meron ako ditong pamalit na spacer. Tanggalin lang natin itong isang manipis. Tapos pasok na natin lahat yan. Ayan. Kaso yatang di maganda. Yun. Yan, tapos ito lilinisin natin ito or pupunasan natin ng na basahan yung kanyang bushing para matanggal yung kalawang. Ayan, okay na yan. Tapos yan, lagyan natin ng langis. Tapos itong isa tanggalin natin to dahil wala itong power. At pasintabi, kung bago kang mapadpad dito sa aking munting channel, ako ay hindi naglalagay ng thermal fuse mga kabuting-ting. Nasa inyo kung gagayahin nyo tong aking pamamaraan. Basta ako ay nagpakatotoo lang, pwede naman ako maglagay ng thermal fuse. Tapos
habang may camera. Pero pag wala ng camera, wala ng thermal fuse. So, mabuti pa, hindi na ako naglalagay ng thermal fuse. Dahil based sa aking experience, abay lagi ako nababak job pagka nilalagyan ko ng fuse. Pero try nyo rin kung tama ba ako o hindi. So yan, bali itong isang hibla ay tanggalin lang natin dito. Tapos hugutin natin ito. Tapos kailangan ito mga kabutingting ay yung kamay mo nito ay hindi mabigat. Baka mamaya magkapatid-patid lalo yung hibla. Tapos tanggalin natin ito. Naputol, ang tigas. Ayan. Tapos ito, pagsama natin yan dito sa binalatan, dito sa common. Ayan. Ito ay rekta na. Tapos yung isang hibla ay yan, pupulupot din natin yan dyan. Ayan. Tapos ihinang natin yan. Napagandang lumusaw itong binigay sa akin ni Sir Teodoro Kaingkoy na soldering iron. So yan na. Tapos sakluban lang natin. Yan. Tapos tatali lang natin ito sa cable tie. At check nyo rin ito mga kabutingting, yung kanyang mga panaklob kung baka mamaya malutong na. Kung malutong na, palitan nyo na lang. Pero ito hindi naman malutong, so ito ay aking itatali lang ng cable tie. At kukuha pala muna ako ng cable tie. Meron na pala dito. Ayan. Tali lang natin ito sa cable tie. Haba na naman yung video natin ngayon mga kabutingting. Pasensya na. Dahil wala na munang edit mga kabutingting dahil hapon na kasi ako nako patay. Hindi pwede ito. Baka puputok. Ulitin lang natin. Hindi baling mag-aksaya sa cable tie basta maayos lang yung gawa. Mura lang naman ang cable tie. 10 piso lang yata ito. 50 pieces. Napakamura lang. Ayan. Tapos lagyan din natin ng cable tie isa. Ayan. Tapos lalagisan lang natin yung dito para mabasa yung foam. Ayan. Pagpagan lang natin ito. Ayan. Tapos asimbol. Ayan. Tapos bago natin to isalpak ay lalangisan lang natin yung shafting magkabilaan. Yan. Ayan yan. Tapos salpak natin ito. Ito nilagyan ko na ito ng langis. Salpak na natin agad. Ayan, napakalambot na di ba? Tapos babalik ko lang yung 4 na tornilyo at lalagyan ko rin ito dito ng tornilyo para maipit itong wire. Purpose naman ito para pag nag-swing ay hindi siya basta-basta mahihila. So yan, hindi ko na ipapakita yung pagtornilyo. So yan, na tornilyo ko na mga kabutingting. So ngayon ay pasok lang natin itong wire dito sa liig. At sandali lang pala, magbabawas lang muna ako dito ng konti lang. Yan, yung paglagari dyan, di ko na ipapakita. Pwede rin naman, wag na. Hindi naman to nila iangat-angat dahil stand pa naman ito. Ayan, diretsohan na. Ayan. Sabi, naglagyan ng stand pan. Ayan, kung sa baga, mahuhugot pa rin. Pero kung babawasan natin ito, ay sasabit, hindi mo to magaganito. Pero wag na, dahil sabi ko nga, stand pa naman yan. Wala nang problema yan. So, dito tayo sa pag-wirings. Kasi kung doon sa pagbenta nito, sasabihin 4 speed. Pero sa totoo lang, 3 speed lang yan. Pero wala tayong magagawa dahil diskarte nila yon. So, ang gagawin ko lang din dito ay ganun din. Gagamitin natin lahat yung gagamitin natin lahat ng speed.
So yung dilaw ay kung napapansin nyo, hindi ko siya pinutol para gagana lahat. Pero yung 2 at saka 3 niyan, parehas lang ang ikot niyan. Kung sa baga pandaraya ang ginagawa nila ha. Dahil ako ay sinunod ko lang naman yan. So yan. Sa bagay, bibili talaga ang tao dahil 4 speed. So ilagay lang natin itong common dito sa isang linya sa power cord. At ito na ewan ko lang kung buo pa ba ito. Buo siguro yan. Yung power cord, wag na natin yan dahil may ugong naman kanina ito nung tinisting namin ni sir. Yan, ito ay ating lagyan na ng close-in wire connector. Para yatang sira pa itong close-in wire connector na ito Ito na nga lang. Yan. Tali lang natin ito sa cable tie mamaya. Para hindi sa... Ayan. Bali, lagyan lang natin ng soldering lead itong 3 wire na ito. Yan. At hindi ko na ipapakita yung paglagay dyan. Yung pag-wirings na lang para mabilis. So ayan. Bali, nalagyan ko na ng soldering lead yung 3 wire. So kung natandaan nyo kanina, ang number 1 nito ay itong kulay dilaw. Yung dilaw ay ilalagay lang natin dito. Yan. Ihinang lang natin. Tapos yung kulay gray na ito yung number 2. So kahit saan dito na ilalagay mo itong kulay gray. Dahil sinunod ko lang naman yung wirings para mapagana lahat yung mapagana lahat yung pindutan. Para isipin din ni sir na 4 speed pa rin. Pero yung 2 at saka 3 nito ay parehas lang ang ikot. So yan lang yung wirings niya. Yan. Yung kung sa baga yung 2 at saka 3 niyan parehas lang. Pabalik-balik kating. Tama na nga. Tama na nga yung pasakalye. Baka may mainis na naman. So ito ay gaganito ko lang ito dito dahil mayroon siyang yan kung nakikita nyo may biyak para hindi tatama dito sa pindutan. Ayan. Tapos putulin lang natin. Tapos tatakpan na natin. Naku, patay ang kagwang. Hindi na ayos dito. Oh, kagwang talaga. Yan, ulitin ko lang at hindi ko na ipapakita mga kabutingting. Kagwang talaga, hindi napasok dito. So yan, naipasok ko na dito mga kabutingting. So ito ay aking tatakpan na at wala namang pinagbago dyan sa pag-wirings ko dyan. So yan ay ating tatakpan na. At yung pagtornilyo nito dahil napakaraming tornilyo, yan di ko na ipapakita mga kabutingting. Yan, stay put lang muna kayo dyan. So yan, bali na tornilyo ko na lahat mga kabutingting. Susunod dito naman tayo. Yan. Yan, tornilyo lang natin itong swing arm. Nako, mukha yatang hindi maganda to. Ayaw pumasok yung butas. Yan, kailangan natin magbabawas dito. Yan, magbabawas tayo dito para papalitan natin ito at yung original yung ikakabit natin. Yan, ako, yung pagputol dito hindi ko na ipapakita mga kabutingting. Stay put lang muna kayo dyan. So yan, naputulan ko na mga kabutingting. So tanggalin lang natin ito. Tapos ito yung ating ipapalit dyan. So hindi ko na ipapakita yan. So yan, napagpalit ko na yung swing arm nya. Pasensya na kung hindi ko ipinakita. So ito ay ating sasalpak na. Yan. Tapos higpitan, pwede na natin itong higpitan. So hindi na siya matatanggal. At maluwag din. So okay na yan. Tapos tornilyo natin yung swing arm. Yan, tutornilyo ko lang yung swing arm. So yan, na-tornilyo na. Pasensya na kung hindi ko pinakita. So ito yung aking ikakabit. Hindi pa naman ito mababa sa 1.5. Mayroon pa akong na-reading nito na 1.7. So pwede yan natin dito salpak. So ito ay kakabit lang natin yung 2 wire dito mga kabutingting at hindi ko na ipapakita. So yan, nakabit ko na yung 2 wire sa kapasitor at naikabit ko na rin dito at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So ngayon ay try natin ito. Saksak ko lang dito yung power cord.
Tapos pindutin ko lang dito sa number 1. Ayan ay makikita nyo naman nagagana dahil magsuswing yan. Yan o. O, diba? O, gumagalaw-galaw. O, nakikita nyo. So, ibig sabihin ay okay na at mabilis ito mga kabutingting. Number 2. Pag ilalagay ko sa number 3 ito, ganun pa rin ang iikot nyan. Ayan, okay na yan. So, ibig sabihin, dahil okay na, so, yung paglagay ng palamuti dito sa cover sa motor saka sa screen ay hindi ko na ipapakita mga kabutingting. Nakita nyo naman na ito ay gumagana na. So yan, stipot lang muna kayo dyan muna. So yan mga kabutingting, na assemble ko na at pasensya na kung hindi ko ipinakita. At kung nakikita nyo yung screen ng camel ang nilagay ko kasi yung mas malakas kasi ang bumuga itong banana type na LC kaysa dito sa ayan sa screen sa LC na yan. Mas malakas ito bumuga. Kaya pag ayun namang screen na kulay gray ang gagamitin, yung original na screen para dito ay sasayad yung LC dahil medyo mahaba. Kaya ito yung screen na inilagay ko. So ayan, bali testing natin. Saksak ko lang dito yung power cord. Tapos lagay natin sa number 1. Ayan, ikot kagad. Okay na ba, boss? Okay ha. Yan, perting okay ha, bisag wa gali ka hangin ni. Pero si ma'am, nahanginan si ma'am. Kaway-kaway sa dia ma'am. Ayun oh. So, ito mga kabutingting, itong number 2 at saka number 3 ay parehas lang yan. Hindi, wala nang ilalakas yan. Ayan oh, kung sa baga, ewan ko pa sa mga ganito bakit kailangan pang dadayain yung tao. Yan, so ito yung original number 3, yung high. Ayan, so okay na ma'am. Okay na mga kabutingting at mayroon na rin silang nabili ditong pan belt na A29 yung pinabili ko. Tapos ang original nito ay M-29.75. Kaya ang ipinabili ko sa kanila na letter E para makapal dahil dito tayo sa washing. Para matapos na tayo dito. Dahil hahaba na yung video na naman natin mga kabutingting at pasensya na. Yan. Kaya ang inilagay ko dahil yung kanyang pulya dito pagka-sharp, pag ganitong klaseng pulya ay maluwang yan dito. Pag letter M ang ilalagay mo, hindi kahit pa bago ay ganun pa rin yan. So, ang pinabili ko sa kanila ay letter E. Doon natin malalaman kung masusubukan ito sa may-ari kung satisfied ba dito sa ipinapalit na pan-belt na letter E. So, ayan, bali ikakabit ko lang ito. So ayan, nakabit ko na yung pan belt at hindi siya masikip at hindi rin siya maluwag. Kaya kung napansin nyo, M29.75 ang pinabili ko ay M29 kasi mga kabutingting ay pag sa M at saka sa E magbawas ka lang ng isa kung sa bababa ka ng number para magiging sakto. Yan, at yung binili nila ay may ngipin. Original talaga yan. So ito'y susubukan namin at makikita nyo mamaya kung ito ay susubukan natin kung masatisfied ba yung may-ari. At base sa kwento sa akin ng may-ari ni nanay, yung dryer daw ay gumagana naman daw ito. Yun nga lang, hirap na siyang umikot or hindi na siya titining. So dahil pinalitan natin ito ng bagong kapasitor, so malalaman natin mamaya kung ayan ay titining na. So ayan, stipot lang muna kayo dyan at ito ay susubukan namin. Siyempre bibidyohan din natin pagsubok. So ayan mga kabutingting, may tubig na. Patayin na natin tubig. Uy, unsa ba to? So ikutin lang natin yung wash timer. Tingnan natin kung bumilis ba. Ayan. Tayo na ang humusga. At siyempre tatanong natin kay ma'am dahil siya yung naglalaba kung satisfied ba siya sa Ako'y naglaba, ikot niyan, dili ha? siya, ako'y naglaba. Ikaw pala ang naglaba, sir. Tigasin ka pala, sir. So, ikaw na ano, sir? Gagawin. Ikaw na ang ano, sir, kung mabilis na ba yan? Sir, sa palagay mo, sir? Bilis na. Bilis na, para napipilitan ka, sir, ha? So, wag na lang muna natin siguro kaya tapusin, sir. Ano kaya kung ito lipat natin dito sa dryer. So hugutin lang natin dito, sir.
Para kasi kung hindi ililipat lang natin basta importante mabilis na yan. Kasi kung ibibidyo ko pa lahat eh hanggang sa matapos eh mahahaba yung oras. So ito ibalhin ra. Adyo nagpug eh. Wag mo na pigaan. Eh lipat dito ba? So yung dryer naman ititesting natin. Basta ito okay na ito mabilis. Ibalhin. Hindi ako pwede maglipat dahil malinis yung kamay ko. Lipat. 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 Wag mo na anuhan ma'am. Eh diretso mo na yan doon. Wag mo na pigaan ma'am. Diretso mo na para mabigat. Yung hoser pa baba. Dapat lagi nakababa yung hoser. Dere mo agas og mag-dryer ito, magkuan. Naipit yung hoser. Ayan. May tubig na, hindi pa nga naka-dryer dahil hindi pinigaan. Pero sige na, okay na yan. So, diyan natin. I-drain re. Okay na kahit hindi po naka-drain yan, basta dryer. I-drain man lagi. Automatic yan na nagdi-drain. So, balik natin ito. Sa pagsaksak, aandar yung washing at aandar din yung dryer. Yan o. Mabilis yan. Tapos, dito naman tayo sa dryer. Kahit hanggang dyan lang. Ha? Huwag na. Tingnan natin. Ayan. Parang hindi siya umandar mga kabuting-ting ah. Ay, umaandar pala. Napakatahimik lang. So, titignan natin kung matutuyo ba ito mga kabuting-ting. Ayun naman ay hindi nila pinigaan. So, malalaman natin at ipopost ko muna ito siyempre. Kasi kung antayin na natin na hanggang sa matapos, hahaba yung video natin. Lalo nang mahahaba yung video natin. So, ayan mga kabuting-ting. Bali, natapos na. Tingnan natin kung natuyo na ba. Butang dito. Uga na ma'am. Tuyo na ma'am. So ayan, pwede na yan balik dyan ma'am. So ayun kasi ay testing lang mga kabuting-ting. Satisfied na ang pag-ikot nyan ma'am? Okay na ba? Okay na. Sir, ikaw yung taga-laba sir. Okay na? Perting okay ha? Perting okay ha. So dahil perting okay ha na mga kabuting-ting. So dito ko na rin tapusin yung video natin. At kung nagustuhan mo itong video na to mga kabuting-ting, at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At mayroon pa akong gagawin mga kabuting-ting yan, no? Dalawang electric pan pa. Pero ayan ay hindi ko na bibidyohan dahil hapon na mga kabuting-ting. Mauubos na yung oras ko. So ayan, bye-bye na mga kabuting-ting. Laging nag-iwan sa inyo. Nangingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po.